Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is January 15, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Globo Adriatic Enterprises sa may GDK building po yan at sa may Teachers Village Teachers Village East, Diliman, Quezon City, at dadalhin po natin sa may DSW Paragon Mall, Commonwealth Avenue, Holy Spirit, Batasan Hills, Manggahan, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti po pang nakuha na po natin sila. Dito tayo. Kung hindi po kami nawawala ng pag-asa, kahit po mag-asano, kahit po 1% lang po yung pag-asang natitira, parang umaasa pa rin po kami na sana may buhay pa. Kahit hindi makapagturo man lang po kung nasaan na sila, ganyan. Nagpapatuloy naman po ngayon itong investigation, pati nga po yung paghahanap na po doon sa taas, no? Kung saan nga po sinasabing maaaring tulad nga po hinapon yung nawawala. May panawagan po ba kayo kay Atong Ang Nanay, baka mamaya ay narinig siya, hindi pa naman po siya nagpapakita ngayon. Sana po magpakita na siya para patunayan niya yung kung talagang sinasabi niya wala siyang kasalanan. Bakit natatakot po siyang lumabas? Ayaw niya dumatag sa tao. Palagay niyo po ba talaga, Nanay Marilyn, na may kaugnayan po talaga itong si Atong Ang dito sa nangyari sa inyo? Ano? Oo, kasi doon po talaga sa bunga ni Atong Ang nawala kaya talaga pong posible na doon talaga. Ay, matagal na po ba? Saka naniniwala po kami sa aming whistleblower na si Dondo na talagang si Atong Ang po. Matagal din po yun, no? Bago lumabas itong si Dondon, si Julie Padilongan para po magsalita. At buti na lang po at nakapagsalita siya pagkatapos ng ilang taon at nagkaroon ng itong kaso. Nung pangalawang taon na Marilyn, mula nung mawala, in other words, yung pagkatapos ng May 11, 2021, 2022, 2023, meron pa kayong, ano yung mga narinig na maaaring mastermind niya po? Bago pa lumutang yung pangalan ni Atong Ang, ano po ba ang mga narinig ninyo, mga hinala o kwento ng panahon na yun? Sabi po nila basta nasapungan po ni Atong Ang nawala at may ginawang hindi maganda yung mga nagsapong. Permit daw po hindi na makakalabas. Mga pinatay na daw po nun. Oo. So, ibig sabihin nga po yung kwento na kapag merong ano ba tawag doon? Nandadaya o... Opo. Bida o ganyan. Oo, yung chumochope. Oo. Opo. So, in the meantime, ilan pa po doon sa nawawala ang maaaring kakilala ninyo? Sa ngayon po, sa mga picture ko lang po nakikilala yung mga nawawala ngayon. Opo. So, Sa GC namin. oo.
pero lahat po ba sila o karamihan sa kanila taga Santa Maria Bulacan? Anim lang po yung Santa Maria, tapos meron pong Alupit, sa San Jose. Kalat din pala. Opo, mga Bulacan, yun po yung sa Bulacan. Yung bigla ko naisip, yung sasakyan na nabawi ko ba yun o nawala na rin? Opo, yung sasakyan po, iniwan na lang sa may bypass Bypass na ano? ng Santa Cruz po, dito sa Santa Maria. Naman sa Bulacan. Binalik po dyan sa Opo, Bulacan. sa Bulacan. Kaya nagtataka nga po kami kung sino yung nag-drive nun kasi pinatingnan po namin sa CCTV. Oo. At hindi po nakakabit ng CCTV yung pinag-iwanan ng sasakyan. Ano, Drive pa pala. Oo, medyo kakaiba yun dahil binalik pa sa Bulacan. Opo, nakabalik po yung sasakyan, hindi nila kinuha. Okay, pero okay. Ako medyo misteryoso nga talaga ito. Marilyn, unang-una, sa kabayan ko talagang mula nung unang pumutok ito, tinutupan ng unang kabayan. Ito mga kaso na doon. Patuloy pa rin nating tututukan. Alam kong gusto ni Carol Di Castro na hindi bitawan itong usapin na ito. Kaya makakaasa kayo na meron pa pong mga developments na pwede namin bahagi sa inyo sa mga susunod na mga araw. Salamat po ng marami. Salamat po kayo. At uli, nakikiramay po kami na sinapit po ninyo itong napakatinding pangyayaring ito sa inyong buhay. Ano po? Opo. Okay, si Ma'am Marilyn Germar, ang nanay po ni Glenn Arcel Germar, na isa sa mga nawawala noong pong May 11, 2020. Napakahirap ng kanilang pinagdaraanan ng pagkikinig ng mga nawawalang sa bumero dahil hanggang ngayon ay hindi nila alam how to move forward. Walang closure eh, kaya yun ang masakit kami. Oo eh, so merong MH370 ang Malaysia, tayo meron naman. Oo, yung itong sa bumero nga na ito. Kaya nga po binabantayan natin ito dahil ang hirap din ng mga nakikita natin na sa dami ng mga nakukuhang mga puto na na-uncover usually, mahirap pa rin po yung forensic analysis nito. So, nag-iisip pa tayo sa mga latest update nga po mula dito. Meron tayong flash report na kukunin. Ang detalye sa atin ni Nico, kasi Nico, detalye Rika, sa ang mono ng Ilonggo lawyers at pamanggal at sa Office of the Ombudsman ngayong umaga para magsampa ng kasong counter laban kay Executive Secretary Ralph Renzo at kay National Health President Emmanuel Ledesma Jr. Ito na ang ikalawang kaso na ito na ang ikalawang reklamo na hinain kay Executive Secretary Renzo at kay National Health at President Ledesma sa Office of the Ombudsman kaugnay ng 60 billion pesos na pag-transfer mula sa PhilHealth Fund papunta ng National Treasury noong 24 General Appropriations Act. At sabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa GCMF Teleradyo at GCMF Radyo Patrol sa Isprenta. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Pagsik, GCMF. Maraming salamat, Nico Pagsik. Oras natin 10:34, magbabalik sa programa Kabayan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Pride Detergent. All you need is Pride. Takutin ko lang po. Dito lang.
Ito na po. Ako dyan. Hello po sir, good morning po. Bawal po dito. Yung garden. Pinail yun eh. Ano? Ano ba? Yung bang email address, padala ko siya. Ito ko pinadala ko sa BPI ko eh. Ay! Hello? Ah, Hello? Oo. Apo. Sige po, apo. Thank you ah. Oo. Apo, hello po, hello. Medyo mahina yata ang signal po. Hindi ko po maintindihan sir.